Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 6, 2026. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong naging findings ng Committee on Justice of the House of Representatives kung saan idiniklara nito na mayroong sufficient informed in substance ang impeachment complaints laban kay BP Sara Duterte. Ibig po sabihin yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa pananaw ng House Committee on Justice, mayroong sapat na batayan ang mga inihaing reklamo laban kay BP Sara. Ibig sabihin, tama yung pagkagawa, sufficient informed, and sufficient in substance, mayroong sapat na batayan na i-impeach ang pangalawang Pangulo. Ano po yung mga basihan? Ayon sa nabanggit na reklamo, unang-una po dyan yung sabi maling paggasta sa confidential funds in the sum of 125 million nung siya ay DepEd Secretary. Kasama din po dyan di umano yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ng First Lady, at sa dating Speaker of the House na si Martin Romualdez. So dahil sa mga ganong accusation, there is in effect what is called betrayal of public trust, pagtatraidor sa tiwala ng sambayanan na pinagkaloob sa kanya bilang pangalawang Pangulo at culpable violation of the Philippine Constitution. Ibig po sabihin, matinding paglabag o seryosong paglabag sa walang habas na paglabag sa saligang batas ng Pilipinas. In contrast, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, noong nakaraang linggo o marahil nakaraang pangalawang linggo, i-dismiss ng Justice Committee outright yung impeachment naman laban sa ating Pangulo kay BBM Marcos. Ang basihan din po kung bakit siya sinampahan ng reklamo yung ating Pangulo ay betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution dahil sa pagpapakidnap kay dating Pangulong PRRD at korupsyon din po doon dulot ng flood control projects scandal in the sum of more than 1 trillion pesos. Tingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kabalintunaang ito. Una po, tingnan natin, sino po ba itong mga congressmen na nag-impeach kay BP Sara na ayon sa kanila mayroong sapat na batayan laban kay BP Sara para ma-impeach siya at walang sapat na batayan para ma-impeach ang Pangulo. Kaya outright, agad-agad kanila pong dinismiss ang
complaints laban sa Pangulo. Pero tingnan po natin ang mga batayan na ito. Una po, itong mga congressmen na nagdesisyon, itong mga members ng Committee on Justice of the Lower House, ayon po sa balita, hindi lang po ba sa balita, ito ay maraming pinagbasihan po dito. Halimbawa, unang-una po dyan si Orly Gutisa, sinundan po ni Saldico, at sinundan ng 18 Marines, ex-Marines, na ayon po sa kanila, karamihan po nitong mga congressmen na ito ay tumanggap ng mali-malitang pera mula po doon sa flood control projects. Mali-malitang pera po ang tinanggap natin dito ng mga ito bilang suhol. Si BBM, kung pag-usapan po natin, si Bongbong Marcos, kung pag-usapan po natin, unang-una yung mali-malitang pera na mahigit 1 trillion tungkol sa flood control projects. Ang confidential funds din po at intelligence funds ng Pangulo, ayon po sa balita, is 4.5 billion every year. That is from 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. At siyempre hanggang 2028 yan sa kabuuan ng kanyang panunungkulan. Take note, 4.5 billion taon-taon. Itong hinahabol nila para dito kay BP Sara is 125 million noong 2022. 2023, 2024, 2025, 2026, hindi na po binigyan ng confidential funds si BP Sara. So in other words, 125 million ang sinasabi nilang kinurakot ni BP Sara, at dahil dyan sinampahan siya ng plunder o pangungurakot. Ngunit ang COA as an official auditor of the government, wala pong certification to that effect. On the contrary, ang sinasabi po, ang COA ay naglabas consistently from 2024 to 2025 ang sinasabing unqualified opinion, na ang ibig sabihin wala pong naganap na pangungurakot sa opisina ng OBP. With respect to malversation of public funds or plunder, definitely, legally speaking, only the COA can certify officially as to whether there is in fact misuse of funds on the part of any government office. Bakit po? Because under the Constitution, only the Commission on Audit is given the power
exclusive power to audit Philippine government expenditures. Ang Congress po, whatever findings they will have from whatever investigation they have conducted, hindi po yan masasabing official auditing. Kung hindi po official yung auditing, then it cannot be the legal basis. Bakit po walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-audit officially? Yung kanila pong kapangyarihan na mag-audit, katulad ng kanilang ginawa sa Quadcom, sa Tricom, was in aid of legislation para makagawa sila ng mga batas. Pero hindi po dapat na maging batayan niya kung totoo nga na mayroong nilaspag na pera ang isang public officer in the absence of a certification, official certification by the COA to the effect that there is a malversation of funds committed by any government official. Sa paniniwala po natin, hindi po dapat yan na maging sapat na batayan na talagang mayroong nilaspag na pera in the absence of a certification to that effect by the COA. So, ito pong sinasabi na 125 million na ginastos ng OBP sa loob ng 11 days, kaya masyadong maanomalya as per findings ng Congress, hindi po iyan magiging legal na basihan. Kailangan po dyan ang COA certification to that effect. Ang irony po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sinasabi ng mga nag-aakusa kay BP Sara na ipinagkadulo niya ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. It is a betrayal of public trust, yung paggastos ng 125 million. The irony here is, based on many surveys conducted by survey agencies katulad ng Social Weather, SWS, ng Pulse Asia at ng iba pang mga survey agencies, ang trust rating at performance rating ni BP Sara ay napakataas, samantalang ang sa Pangulo ay negative. So, kung ang public opinion ang pagbabasihan, makikita po natin, walang duda, sapagkat ito naman ay hindi lang minsan ginawa. It is being done periodically. Consistent po na napakataas ang trust rating at performance rating ng Vice Presidente. Samantalang ang sa Pangulo, consistently ay negative ang kanyang trust rating at performance rating. Na ibig po sabihin yan, malakas o mataas ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa Vice Presidente. Samantalang sa Presidente ay wala silang katiwa-tiwala. Negative 3. Ibig sabihin mababa pa sa 0. Pag 0 wala talaga. Negative pa. So ibig sabihin talagang
bagsak na bagsak ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa ating Pangulo. And yet, ang ginawa ng Justice Committee ng House of Representatives, i-dismiss ang impeachment complaint laban sa Pangulo at ang kay BP Sara, ang kanilang sinangayunan inaprubahan sapagkat ayon sa kanila ay meron daw sapat na batayan na ipinagkanulo ni BP Sara ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Inuulit po natin sino po ang mga congressmen na nagsabi na mayroong sapat na batayan para i-impeach ang pangalawang Pangulo. Ito po yung mga congressmen na tumanggap ng mga mali-malitang pera bilang kanilang share sa ninakaw mula sa kaban ng bayan ng ating Pangulo. Ito po ay ayon sa Cabral Files na inilabas ni Congressman Libiste, ayon din kay Saldico, at ayon din sa labing kay Orly Gutisa na unang Marine na nagkwento tungkol dito, at ayon pa rin sa 18 ex-Marines na nagpatunay na sila nga talaga ang naghatid ng mali-malitang pera sa bahay o sa opisina ng mga congressmen na ito, kasama mismo sa bahay ng Pangulo doon sa Ilocos Norte. So, ang ibig po sabihin nito, itong mga congressmen na ito ay talagang makakapal ang mukha para lukuhin, kumbaga sumagad na, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sumagad na sa buto ang panluluko ng mga congressmen na ito sa pangunguna ni Jinky Luistro ng Batangas na siyang chairman ng Justice Committee. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Ang tanong po natin sa mga membro ng Justice Committee na ito, magkano ang tinanggap nyo? Ilang malita ang tinanggap nyong pera na naman para pagbutuhan o para sang-ayunan na mayroong sapat na batayan para i-impeach si BP Sara, samantalang pagdating kay BBM i-dismiss ninyo ang impeachment complaint dahil wala umanong sapat na batayan. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kamakailan lamang, I think it was last week, mayroong 1 trilyon piso na budget para pansuhol sa mga congressmen at senator upang masigurado na ma-impeach si BP Sara. Mismo galing sa bibig ni Amy Marcos. Noong nakaraang taon, sabi ni Toby Chanco, kaya nakalusot ang impeachment ni BP Sara na kung saan idineklara ng Supreme Court na unconstitutional yung mga naunang impeachment complaints laban kay BP Sara. Ayon kay Toby Chanco, binayaran ang bawat congressman ng 150 million para pumirma sa impeachment complaint. 150 million each congressman for his signature to impeach
BP Sara. That was in 2025. At ngayon, kung 2026 na ito, ang sabi nga ni Amy Marcos, 1 trillion ang budget pansuhol. So ang tanong po natin dito sa first stage ng impeachment proceedings, which is the determination by Committee on Justice of the House of Representatives as to whether there is sufficiency of form and substance. Ang tanong po natin dito, magkano ang binayad for their vote to sustain the findings of sufficiency in form and substance as to the impeachment complaints against BP Sara. Magkano po ang ibinayad sa inyo? 2 malita bawat isang congressman. Ang alam natin, ayon sa balita noon, ang isang malita ay naglalaman ng average of 48 million, 48 to 50 million each ang isang malita. So kung binigyan kayo ng tagda-2 malita o 3 malita bawat isa for your signature this time, that will still be 150 million each, katulad ng nangyari in the past years. Sapagkat kung hindi po kayo nasuhulan, mga congressmen na mga kurap, bakit yung kay BBM dinismiss po ninyo? Samantalang po yung kay BP Sara ay itinuloy ninyo. Maliwanag naman po, kahit saang anggulo tingnan, aside from repeated testimonies of various eyewitnesses na talagang nagdala sila ng mali-malitang pera, panuhol sa mga congressmen at mismo sa Pangulo. Maliwanag naman na talagang ang Pangulo ang utak ng nakawan na ito, walang habas na nakawan sa pera ng bayan. Pero dinismiss ninyo, sinabi ninyong walang patayan pa rin. Trilyon ang nawawala na pera, dulot ng korupsyon sa Marcos administration. Itong paulit-ulit ninyong impeachment kay BP Sara, na kung saan gumagastos ng malaking pera ang sambayanang Pilipino, ang sinasabi nyo ay 125 million lamang. Sa bandang huli, sinasabi na kung susumahin daw mula 2022 hanggang 2025 or 26, 600 million na raw. So nagpapakita lamang talaga na itong 20th Congress ay walang pagkakaiba sa 19th Congress. Kung gaano kakurap ang 19th Congress, ganon din po kakurap ang 20th Congress. Sa bagay, sapagkat kung sino ang bumubuo ng 19th Congress or majority members of the 19th Congress, iyon pa rin ang bumubuo. They still constitute the majority members of the 20th Congress. Ano ang dahilan? Sapagkat sila ay nanalo pa rin sa eleksyon dahil sa kanilang pamimili ng boto sa pamamagitan ng tupad, AIC at iba't ibang ayuda system na ginustusan nila, binadgetan nila mismo, pansuhol, pambili ng boto, magamit sa pandaraya sa eleksyon. Ganito po kakurap, ka-anomalya
ang administrasyong Marcos. Meron pong sabwatan between the legislative and executive branches of government. Kaya wala na po tayong maaasahan. Pinipilit po nilang ma-impeach si VP Sara nang sa gayon hindi ito makatakbo bilang Pangulo sa 2028 election. Sapagkat ang kaparusahan po ng impeachment, aside from removal from office, meron po itong perpetual disqualification to hold a public office. Kaya ang tanging paraan na lamang para masigurado na hindi manalo, hindi magiging Pangulo si VP Sara comes 2028 is to impeach her. To impeach her by all means. At ang tanging paraan, suhulan ang mga congressmen at mga senador para masigurado ang impeachment na yan. Yung sinasabi po natin na marami sa mga congressmen na nag-iisip na hindi sila mananalo sa 2028 kung i-impeach nila si VP Sara, yan po ay nagiging irrelevant. Bakit po? Sapagkat pag na-impeach po si VP Sara, hindi na ito makakatakbo. So wala na silang pangingilangan. Hindi na nila kailangan na manuyo pa kay VP Sara. Anyway, VP Sara could no longer run as presidential candidate in 2028 once she would be impeached. So, ang kailangan na lang siguraduhin na ma-impeach siya. At pag na-impeach siya, hindi na magiging political suicide for the congressman or senator to vote for her impeachment. Anyway, she would be out of the race by that time. So, to ensure that she could no longer run, it is necessary for her to be impeached. And of course, money talks. Sabi nga ni Amy Marcos, 1 trillion ang budget ng mga na Pangulo para ma-impeach sa VP Sara. Pero mga kabarangay, mga kababayan, ito po ay mapanganib sa buhay ng mga Pinoy. Bakit po? Sapagkat paulit-ulit po natin itong sinasabi. We need to ngayon ang katawan ng China. Ang mga tao po doon ay nag-rebuilding dulo ng kahirapan. At magpatuloy pa si BBM sa panunungkulan bilang Pangulo at patuloy itong mga congressmen at mga senador na nakaupo sa ating legislatura. So tuloy-tuloy ang kanilang conspiracy upang pagnakawan ang sambayan ng Pilipino even beyond 2028. So darating po sa sukdulan ang kahirapan ng mga Pinoy. At katulad ng nangyari sa Iran, sa China, magre-rebuild ang mga Pinoy as a matter of survival. At pag nag-rebuild yan, magkakaroon po ng civil war. Kaya kung ayaw po natin na mangyari ito sa ating bansa, ang tanging paraan na lamang
para maiwasan ito is the presidential election in 2028. For BBM to leave Malacanang at magkakaroon tayo ng alternative president in the person of Sara Duterte. Kung ayaw po natin ng extra constitutional na pagpapalit ng Pangulo by way of kudita or people power, the only way out of the present predicament with the administration of BBM is presidential election in 2028. Ito lamang po. Pero kung ito ay hindi pa may sasakatuparan sapagkat magkakaroon, i-impeach ng administrasyon ito si BP Sara. So wala na pong opsyon ang sambayan ng Pilipino, kundi ang magrebelde katulad ng nangyayari sa Iran at sa China. Sapagkat alam naman natin na ang taong nagigipit, wala nang makain, namamatay sa gutom, namamatay sa kahirapan, ang pamilyang Pilipino. So mapipilitan po ito na gumamit ng armas para labanan ang isang kurap at mapang-api na pamahalaan na nagdudulot sa kanila ng kahirapan. Kung mawawala pa itong opsyon na ito sa 2028 dahil na-impeach si BP Sara, kung ibig po sabihin niya ay talagang dumating na sa punto ng panganib ang ating pamahalaan. But of course, at this time, meron pa po tayong kumbaga sapat na panahon. Kung hindi man ay susulong sa ngayon ang ouster sa ating kasalukuyang Pangulo, katulad nung nangyari noong 1986 at noong 2001 with President Marcos Sr. and Joseph Estrada respectively, yung 2028 presidential election could be the best option. Pero kapag ito po ay hindi mangyari sapagkat pagdating ng before the end of 2026 or 2027 ma-impeach si BP Sara, then we put the country at the boiling point. Baka hindi na mapigilan ang sambayan ng Pilipino. Kaya po ngayon, naghuhunos dili ang karamihan. Bagamat alam natin na sa hanay ng military at ng kapulisan, mayroon ng muugong rumors of kudita. At alam naman natin na ito ay walang ibang kinumpirma din ito na mismo ng Chief of Staff. Sapagkat kung walang umuugong na ganitong usapan, hindi ito pag-uusapan, babanggitin mismo ni General Browner. So ibig sabihin, katunayan na binabanggit niya at dinideny niya na mayroong umanong namumuong kudita. General Browner as Chief of Staff naturally is denying it, but the fact na he has mentioned it, so ibig sabihin mayroong kumbaga may usok sapagkat may apoy, dahil kung walang apoy walang usok. So katunayan ng kanyang binanggit yan, bagamat denial, ibig sabihin mayroong rumors
And ito naman ay natural feeling. Kumbaga, hindi mo maiwasan isipin sapagkat ayon nga sa balita nitong kamakailan lamang, mayroong manifestation itong mga generals ng PNP at ng armed forces, about 148 of them, kung saan kanilang sinabi na sinusuporta nila ang paninindigan ng 18 ex-Marines who rebelled na sila personally ang nag-deliver ng mali-malitang pera sa iba't ibang congressmen, senator at mismo sa bahay ng Pangulong Marcos. Itong mali-malitang pera, ito po ay ninakaw ng mga opisyalis ng gobyerno natin, both in the executive and the legislative, from the 2025 national budget, kung saan kanila pong pinaghati-hatian ang kanilang ninakaw mula sa sambayan ng Pilipino sa kabila ng katotohanan na ang mamamayan ay nalulugmok, patuloy na nalulugmok sa walang kahalintulad na kahirapan sa kanilang buhay. Ang masakit po ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, namiminto po ang World War III. Alam po naman natin, nagkakagulo na sa Middle East at madali na yan lumawak patungong Asia. Kumbaga, gahibla na lang. Kapag sinalakay ng China ang Taiwan, din sa Pilipinas magkakaroon na rin ng gera. And yet, sa halip na paghandaan ito ng kasalukuyang administrasyon, abala ang ating mga opisyal sa pag-i-impeach kay BP Sara sapagkat ang kanilang tinitingnan ay hindi ang interes ng sambayan ng Pilipino, bagkus ay ang kanilang personal na interes. Patuloy silang nagpapayaman sa anumang paraan na kanilang kayang gawin to the prejudice of the Filipino people. Anyway, ang iniisip nila, kapag nagkaroon ng gera, they can fly to US because they have money. Ang kawawa po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang maliliit na mamamayang Pilipino. Marami pong apektadong OFW sa Middle East. Marami. And yet, wala po tayong napapalitaan na ang ginagawa, na mayroong nang ginagawa ang administrasyon ay BBM upang paghandaan ang paglikas ng mga OFWs na aktual na na-expose sa digmaan doon. At ang sabi nga natin, gahibla na lang pwedeng madamay ang Pilipinas. Pwedeng magkaroon dito ng digmaan. Kahibla na lang. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat alam po natin na nagkakagulo na rin sa China. May civil war. At pwedeng gamitin ni Xi Jinping, kanilang Pangulo, ang isyu ng Taiwan upang may divert ang atensyon ng mamamayang Chino. Pag inutos ng kanilang Pangulo na si Xi Jinping na salakayin ang Taiwan upang ma-divert ang atensyon from the Chinese Civil War to war between China and Taiwan, automatically damay ang Pilipinas. Bakit? Sapagkat pag sinalakay ng China
ang Taiwan, magre-react ang Amerika. Hindi papayag ang Amerika na hindi tulungan ang Taiwan sapagkat meron silang military treaty. At pag tumulong ang Amerika against China in favor of Taiwan, automatically damay ang Pilipinas by proximity. Number 1 yan. Pangalawa, mayroon tayong treaty, military treaty with the US na kapag sinalakay ang US, para na rin Pilipinas ang sinalakay. Pag sinalakay ang Taiwan, para na rin US ang sinalakay. Once China invaded Taiwan, that is in effect invading US. And when the US is being invaded, it is as if the Philippines is likewise invaded, and vice versa. So, yan po ang dahilan kung bakit sinasabi natin nagahibla na lang ang pagitan para hindi magkaroon ng gera. In fact, may balita kamakailan which is also possible sapagkat existing ang gera ng Iran at US sa kasalukuyan. At alam ng Iran na mayroong military base dito sa Pilipinas, pwede rin salakayin ng Iran ang Pilipinas. Katulad po ng nangyayari sa Middle East. Ang kalaban ng Iran, principally, ay US at Israel lamang. Pero dahil may base ang US sa Qatar, sa Middle East countries, sa Saudi Arabia, sa Dubai, sinalakay ng Iran, pinaputukan ang mga US bases dito sa mga middle countries na ito. And of course, magre-retaliate itong mga bansang ito. So in other words, may gera na dito sa Middle East region. At automatic po na as of now, we are being indirectly affected already. Katunayan, last week, tumaas na. I think it was last Monday. Tumaas na agad ang presyo ng gasolina. At ang sabi ng DOE, Department of Energy, tataas pa next week. At alam po natin na ito ay magiging pataas ng pataas sapagkat ang Middle East is the oil producing countries. So, ibig ko sabihin nito, kahit hindi pa nagkakagira, actually, dito sa Pilipinas, apektado na tayo negatively in terms of economic depression. Mataas na nga ang kasalukuyang, kumbaga mayroon na tayong mataas na inflation sa kasalukuyan, lalo pa itong tataas. Itong danger na ito, this is aside from the actual war na pwedeng mangyari. So instead na paghandaan ito, itong mga bagay na ito, paghandaan ng ating mga official, mga government officials natin, katulad ng Congress, ng Executive, sila ay abalang-abala pa rin for the politicking. Panay pa rin ang pamumulitika. Katulad yan, pag nagkaroon, matutuloy ang impeachment, lahat ng oras na, 90% of the time of Congress, mapupunta dito sa impeachment. So, mapapabayaan ang aspeto ng paghahanda kung paano mapapabuti ang buhay ng mga Pilipino sa ganito kasila na panahon na mayroong economic depression na magaganap. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nakikita po nating solution dito
lalo na kung magiging imminent ang impeachment kay BP Sara, talagang people power at nananawagan tayo sa mga matitinong elemento ng armed forces at ng PNP na dapat maging maagap kayo sa pagkilos. Sabi nga natin, nabanggit natin sa ating mga previous vlogs, the best way for the Philippines to prepare for this incoming war or effects of the war is to oust the president, sapagkat sa totoo lamang po wala talagang patutunguhan ang isang pamahalaan na pinamamahalaan ng isang bangag, adik at magnanakaw na Pangulo kasama ang kanyang mga kasabwat sa sindikato ng paglilimas ng pera ng sambayanang Pilipino. Pansamantala, mga kaibigan, mga kapatid, bakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, marami pong salamat.